Hi everyone! Welcome to Solid Tech Review. So, kakaiba yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi for the first time, magre-review tayo ng Android head unit. So, ito ay gawa ng WeBetter. I-search lang natin sila sa Lazada at meron talaga sila doong flagship store. Pagkatapos, hanapin lang natin kung anong model ng sasakyan natin at malamang sa malamang, available yan kasi napakadami talaga nilang available na Android head unit. So, yung sa amin ay para sa Montero 3rd Gen. So, mabibili natin yung pinakamataas na variant for 64GB for 14,000 pesos. Pero, pwede nating mapili all the way to 1GB of RAM at 16GB of storage. Pero nasa 7,300 pesos na lang yan. Hindi ko nire-recommend na bumaba kayo sa ganung klase ng specs kasi maglalag na talaga yung performance ng Android head unit ninyo. So, kung kayo ay mag-Waze, Google Maps, mahihirapan na yung Android head unit ninyo. So, para sa akin, isagad niyo specs, 4GB of RAM at least, at 64GB of internal storage para makapag-install pa kayo ng mga gusto ninyong applications. Okay, so nung dumating sa akin yung box ng WeBetter Android head unit, nasa isang simpleng box lang siya. Actually, noong una medyo disappointed daw kasi walang brand, walang design ng box, talagang typical brown box lang. Pero ang importante, safe na safe yung nandun sa loob ng box. Kaya makikita nyo naman na kumpleto yung laman ng box natin, walang damage, nandun yung mga cables natin, yung manual, meron din tayong freebie na reverse camera, pati yung mga pantanggal dun sa mga trims at moldings nung interior na sasakyan natin, meron din. At meron din tayo ditong warranty card para meron tayong peace of mind kung sakali na yung dumating sa atin ay may damage, kung sakali lang naman. Check ko din yung kasamang plastic frame kung saan natin ilalagay yung mismong Android head unit kasi yung stock ng Montero 3rd Gen ay hindi compatible dito sa ating WeBetter Android unit. At makikita ninyo, makinis na makinis ang dumating, walang basag, walang kahit anong issue. At syempre, higit sa lahat, safe na safe din, walang kahit anong issue at problema yung mismong head unit natin. So, ito yung lumang head unit namin dito sa Montero. Sa stock to, so gawa to ng Mitsubishi, Windows CE yung OS niyan. At wala talaga tayong way para makapag-install ng kahit anong apps or makapag Apple CarPlay or Android Auto man lang. In short, sobrang boring. Halos walang use sa akin to habang nagdadrive ako. So, yung unang ginawa ng mga technician na kinonta ko ay, syempre, tanggalin yung lumang frame at yung lumang head unit. Tapos, niready nila at dinouble check yung mga wirings para nakaabang na mamaya kapag nilagay nila yung WeBetter natin. Sabi ng mga technician, hindi naman daw mahirap i-install yung WeBetter kasi talagang plug and play lang siya at walang splicing na nangyari. Pero take note, para dun sa mga naka-Montero 3rd Gen, yung stock natin na reverse camera ay hindi compatible dito sa WeBetter Android head unit. Mabuti na lang may freebie na reverse camera. Mamaya pakita ko sa inyo. So sa unang pagka-plug nila nitong WeBetter, gumana agad. Sobrang excited ako ng mga time na to pero madami pang kailangan i-double check. Kagaya na lang ng sound. Kung talaga bang tumutunog yung speaker ng sasakyan, which is gumana naman. Tapos chinek din nila kung gumagana yung radio, okay din. Sinubukan din nilang laruin yung equalizer, okay na okay din. Ngayon, reminder lang guys, itong red square na nakikita ninyo, CAN boost ang tawag nila dyan, yan yung tumutulong sa head unit para gumana yung steering wheel controls natin. Pero for some reason, may issue sa akin yan, kaya pinatanggal ko na lang at umayos naman lahat. Wala nang problema after. Okay, so tapos na installation, tingnan natin ngayon yung WeBetter Android unit. Okay, so i-walk through muna kayo guys dito sa ating head unit. So yung kabuuang size ng display natin dito sa ating WeBetter na naka-install ngayon dito sa Montero ay 9.7 inch na screen. So makikita ninyo na meron siyang pasobra dito ng kaunti sa likod. Pero hindi siya nakaka-distract kapag nagda-drive ako. So parang wala lang. Actually dati may nakalagay na phone dito. So parang ganun lang din. Ayan, halos wala naman distraction. Ito yung mismong view ko kapag nagda-drive. Ayan. So saktong-sakto lang siya dun sa dashboard. Okay, so makikita ninyo na yung kanyang bezel, medyo manipis, pero para sa isang head unit na ganito yung design, okay na sa akin yan, manipis na yan. Pagkatapos makikita ninyo na dito sa mga gilid, meron tayong mga physical buttons, at yan yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa head unit na to, kasi nga,
kadalasan yung mga head units ngayon ay touchscreen lang, pati yung kanilang mga buttons capacitive. So ang hirap nun tansyahin kapag nagda-drive ka kasi ayaw mong tanggalin yung tingin mo sa daan. Gusto mo nasa daanan tapos kakapain mo. So malaking tulong yung mga physical buttons na to. Tapos yung maganda pa dyan, so ito yung ating volume button. Ayan, makikita nyo naman na-adjust. Tapos maliban dyan yung ating steering wheel control, kung sakaling meron yung inyong sasakyan, gumagana din. Ayan, ayan, up. Okay, gumagana din siya. So yun maganda rito. Tapos ang maganda naman dito sa may bandang side ng pasahero, halimbawa kasama natin yung ating kapamilya, yung asawa natin, makikita ninyo meron siyang sariling volume control. So hindi na niya kailangang itawid yung kamay niya dito sa may kabila para lang i-adjust yung volume na pinapakinggan nating music, kasi meron na siya ditong sarili. At kung sakali na gusto nating ilipat sa next track or previous track yung pinapakinggan nating music or stasyon sa radyo, meron tayo niyang physical knob. Ayan, meron tayong seek knob dito. So kailangan lang nating i-spin yan or i-turn para malipat natin yung audio or music na pinapakinggan natin. Okay, so ganyan kaganda yung design nitong WeBetter. Okay, so ayun yung mga physical buttons niya, menu, phone, back, navigation. Pwede nating customize guys yung bawat button na yan. Okay, pagkatapos ito yung UI niya. Okay, napaka-simple lang pero ang high-tech kasi dito makikita natin yung oras, ayan, pati yung date. Ayan, may seconds din siya. Dito naman sa kabilang side, makikita natin yung speed ng ating sasakyan. So kapag umaandar yung ating sasakyan, talaga makikita natin yung speed natin dito. Kasi nga mayroong built-in GPS etong head unit na to. So ayun siya. Yan, yung GPS niya. Okay. Pagkatapos, meron tayong makikitang menu dito sa taas. Navigation, Bluetooth, radio, theme, tsaka music. Actually, shortcut pala, sorry. Mga shortcuts yan ng ilang mga controls tsaka applications natin. Tapos, dito sa gitna yung apps. So, ayan, makikita natin yung iba pang mga naka-install na apps. Ayan. Pwede tayong mag-YouTube. Spotify, nag-install din ako. At marami pang ibang mga application. Kasi, meron tayo dito, connect ko lang sa Wi-Fi saglit. Pwede nating on yung Wi-Fi. Okay, ayan, nakakonect na siya. Pag inopen natin ng Play Store, pwede tayo mag-install ng kahit anong application na gusto natin. Okay, kahit games, kung gusto natin mag-install ng games, hindi ko nire-recommend pero pwede yan. Pwede naman nating laruin yan kung halimbawa naka-stop yung sasakyan natin, may inihintay tayo, pwede naman. Tapos itong menu na nandito sa gilid, hindi yan nawawala. Okay, nandyan lang yan. And kahit pa naka-Apple CarPlay tayo, naka-Android Auto tayo, palaging nandyan lang yung menu na to. So yung controls ng volume, nung pagbalik sa home, nung pag-back, andyan lang palagi. Okay? Pwede rin tayo ditong mag-split screen. So try natin. Meron tayo makikita dito sa gilid. Ayan. Ayan yung split screen. Ayan, naka-split screen na siya. Tapos mamimili na tayo ng isa pang application. So ayan, dalawa na sila. Okay, tapos dito sa baba, hindi rin ito nawawala guys. Ito yung hindi natin makakustomize. Hindi natin makakustomize itong nasa baba. Yung wallpaper, ganyan na talaga yan. Hindi natin ito mababago sa Spotify. Radio lang talaga yan. Tapos kapag sinipe natin yan, and pa yung ilang shortcuts natin na pwede din natin i-customize. So, gagawin lang natin ay i-touch and hold. Pwede na tayo makapamili ng ibang application na gusto natin i-assign para sa shortcut na yan. Okay, isa pa. Ayan. Okay, isa pa sa nagustuhan ko guys dito sa ating WeBetter, marami kasi ngayon yung Tesla design ng mga Android unit. Mula dito sa taas hanggang dito sa baba, touchscreen, walang physical button. Pati yung climate control natin, tinanggal. Okay, nandun na rin sa Android unit yung controls. Napaka high-tech talaga nun kung tutusin. Pero hindi siya ideal lalo na kung nagda-drive ka. Kagaya ng sinabi ko kanina, mas maganda palagi na meron tayong physical button. At yun yung ulitin ko na naman, pinaka nagustuhan ko, isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa WeBetter. Pagkatapos, itong ating WeBetter Android unit ay compatible sa Apple CarPlay wireless, take note, wireless, at Android Auto wireless ulit. Take note guys, napakadaming Android head unit ngayon na compatible sa Apple CarPlay, pero bihira yung compatible sa wireless
Apple CarPlay at Android Auto lalo na. Okay, so andito lang yan sa apps. Ayan, yung T-Link 5, yan yung kusang magbubukas kapag kinonect natin dito ating Android or iPhone via Bluetooth. Okay, so lagyan lang natin sa reverse yung ating sasakyan. Ayan, automatic na magbubukas dito. So again, ang ganda kasi ang laki ng view mo para dun sa reverse camera, tapos nasa bandang itaas. Ayan, malinaw naman kung tutuusin, maliwanag naman. Kahit sa gabi nakikita naman yung mga tao na dumadaan, pati yung daan, yung ibang detalye sa likuran natin. Pero hindi siya ganun ka-sharp Ayan, hindi siya 1080p guys, hindi rin siya 720p. Mas mababa pa doon. So, bumili ako ng bagong reverse camera na 1080p, hindi ko pa lang nalalagay. Pero ang dali naman kasing install ng bagong reverse camera at i-connect dito sa ating VBetter. Okay, so again guys, ayan, isa pa ulit tingin sa ating VBetter para dun sa mga naghahanap ng bagong Android head unit, lalo na sa mga nakamontero na 3rd gen. Ayan, highly recommended ko to guys. Okay, so anong verdict natin dito sa ating Android head unit na gawa ng VBetter? Okay, una sa lahat, mahigit 10 buwan na sa amin itong Android head unit na to at wala pa akong major issue na na-experience. Siguro yung issue lang kanina na sinabi ko, yung CAN boost, pwede mo namang hindi ipalagay yon kung gumagana yung steering wheel control mo para hindi ka na magkaroon ng iba pang issue. Or siguro defective lang talaga yung napadala nilang CAN boost sa akin. Pero other than that, okay lahat, gumagana lahat. Walang sablay yung Apple CarPlay, which is para sa akin pinaka-importante. Pati na rin yung Android Auto. As in, pagsakay mo na sa sasakyan, ilang segundo lang, connected na agad at lilito na agad sa display yung ating Apple CarPlay or Android Auto. Okay, take note lang, mas madalas kong gamitin yung Android Auto sa ngayon kasi ang galing bumasa ng Tagalog na SMS, chat, or kahit anong message yung Android Auto compared sa Apple CarPlay. FYI lang. So para sa akin guys, itong VBetter Android head unit ay sulit na sulit for 14,000 pesos. Nakapagpa-install na rin kasi kami before ng Android head unit. Okay naman, pero sa totoo lang, na-realize ko na ang dami palang nagbebenta online ng mga Android head unit. Maganda nga, pero sobrang mahal Tapos hindi ganun kaganda yung, alam niyo yun, yung interface, tapos yung kanilang Apple CarPlay tsaka Android Auto, hindi pa wireless. So mas makakamura ka talaga kung bibili ka nito, tapos pa-install mo na lang. Yun lang talaga yung catch. Kailangan mong humanap ng trusted na technician or electrician para sa inyong sasakyan. Kasi kung hindi sana yung magkakabit nito, baka magkaroon ka ng problema. Pero kapag nagamit mo na itong VBetter Android head unit, masasatisfy ka talaga. So again guys, highly recommended ko itong Android head unit na to. Puntahan nyo lang yung kanilang Lazada flagship store, nandiyan yung link sa description box maba, at hanapin mo na yung model ng sasakyan mo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.